Po mga minamahal, narito na po tayo sa pinakamalagang yugto natin pumalagawain. Ito po ang pakikinig ng salita nating pinakamamalapay Sus. At inahiyan ko po kayong tumayo bilang pagbibigay galang sa salita ng ating pinakamamalapay Sus. Nadadalhin po ng ating mga aral, ang ating beloved preacher, Beloved Brother Hill Cruz. Palakpakan po natin ating pinakamamalapay Sus. Amen. Praise the Lord. God bless you, beloved co-preacher Paul Manzano. At tayo po muna magkasa pong dumalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon upang tayo po ipatuloy na patnubayan, gabayan ng ating dakilang Diyos sa buhay. Amen. Opo, dakilang mapagpalang amang banal sa langit, sa makapangyarihang pangalan mo. Aming pinakamamahal na Panginoon Kristo na pinagbubukan ng mga biyaya sa bungang panalangin, aming dearly beloved Honorable Pastor Evangelist Wilmed and Papa Ogab. Minsan pa kaming nagpupunay kapasalamat sa bawat yugto na aming panalagawa, pinagparat nilang isam, sa iyong patuloy na pagkilos sa aming kalagitnaan, patuloy ka na sa amin sa tutuwin na o Diyos. So, bago po yan, minsan pa kaming buong pagpapakumbaba, himin ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang pagkukulang, pagkakasala, pagsalansan sa banal kalooban, patawaran bawa sa amin o Diyos, hallelujah. At sa bahaging ito na pagdadala ng Ebanghelyo ng Kaligtasan, na tunay sa ganang akin, wala po akong magagawa, mahal na Panginoong Jesus. Ikaw po maglagay ng mga tamang salita sa aking bibig, daluyan spiritual para siyempre kaparaan na maintindihan ng mga iniibig ng mga baguhan, ng mga bisita matatihan, maging sa aming beloved Lucas viewers, sa aming samot panalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus at aming pinagkakaisang sinasaway ang lahat ng hadlang ng kaaway, demons of hinders, 1,000 na believe cast out from us and bind the power of darkness and anoint the Lord. In this season we pray. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Everybody, praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Pastor Kristo. At naging sa lahat kami nagpapaabot ng pinakamataas sa pagpupuri, pagwalhati, pagdakil pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na pinagbubukan ng mga biyaya. And we give double honor and respect and cherish the blessed memories in teaching and preaching of our dearly beloved Honorable Pastor Evangelist Almeida, the end-time problem of God. Beloved Honorable San Pastor Nis Almeida, beloved Mama Dear, greetings and respect to all the beloved children all the beloved in the Philippines, as well in the US and in Canada, at sa lahat yun po natin mga iniibig na mga kapamanggawa, mga kapatiran, sa mga bisita dito ngayon, sa ating beloved viewers throughout the world, a pleasant evening and welcome to the royal family of God. Amen. Praise the Lord. Beloved sons of God, when you feel anxious, threatened, or unsure, dear Lord asks you to check what you're relying on and to choose to trust Him instead. Let that trust calm your heart and guide what you do. Mga iniibig, kapag nakaramdam ka ng pagkabalisa, pagbabanta, o pag-alinlangan, hinihiling ng mahal na Panginoon na suruin kung saan ka umaasa at piliing magtiwala ka sa Kanya na lang lagi. Hayaan mong paghinhawahin ng paghihinalang iyon ang iyong puso at gabayan ang iyong mga ginagawa. Kaya nga, Biblia mismo nagsasabi, kung ating mababasa dito po sa Psalm chapter 56 verse 11, kaya nilaman po, awit 56:11. The book of Psalm chapter 56, verse 11. In God have I put my trust. I will not be afraid what man can do unto me. Mga awit Kapitulo 56, versikulo 11. Sa Diyos ay nilagak ko ang aking tiwala. Hindi ako matatakot. Anong magagawa ng tao sa akin? Purihin po ating pinakamamahal na Panginoon. Ang mahal po magpala sa Kanyang banal salita. Kaya nga inibig ko sa ating mga nabasang talata na ating pong laging ilagak ang ating pagtitiwala, pagsampalataya sa ating dakilang Diyos. Wala po para tayong dapat ikatatakot. Ang ikatatakot lang natin, mga inibig ko, ay tayo magkasala sa harapan ng mahal na Panginoon. Kaya nga, mga inibig ko, maging sa magagawa ng mga masamang tao, wala kang dapat ikatakot.
Napakinggan natin ang patutuo ng kapatid natin kanina na mag-rebuke siya sapagkat siya po ay sinaksak na, mga inibig ko. At na-prosin, pag sabi niyan, hallelujah, praise the Lord. Anong binalikan nila, mga inibig ko, prosin pa rin. At nung siya itinanong, mga inibig ko, meron palang nakitang malaking maputing tao dun sa kanyang likuran. Ibig sabihin, nandiyan lagi ang patnubay gabay ng ating mahal na Panginoon. Lagi tayong ginagabayan ng ating mahal. Magtiwala lamang tayo, ilagak lamang natin ang ating pagkitiwala. Kaya nga, hayaan mong ang pagginhawain ng pagkitiwalang iyon, ang iyong puso, at gabayan ang iyong mga ginagawa, mga inibig ko. Kaya napakalaga na tayo magtiwala lamang sa ating pinakamamahal. Dumating man ang mga kalamidad, lalo na ngayon, marami na namang bagyong darating, mga inibig ko. Ang mga tao na hintakutan, balisa, takot, sapagkat wala sila kasing, walang Diyos na mag-guide sa kanila, magpapatnubay sa kanila, bagamat meron silang Diyos na nakikita, mga inibig ko. Subalit, tayo atin lamang laging ilagak ang ating tiwala sa ating pinakamamahal na Panginoon. Siya yung ating Ama sa langit na nagkatawang tao. Ang pangalan niya si Jesucristo. Doon lamang natin ilalagak yung ating pagtitiwala sa ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody, praise the Lord. Sapagkat dati mga inibig ko, dati, nung wala pa tayo sa gawain ito ng Jesus Miracle Crusade International Mission, sapagkat Biblia din mismo nagsasabi that at that time you were without Christ, being aliens from the commonwealth of Israel, and strangers from the covenants of promise, having no hope, and without God in the world. Na kayo ng panahon yun ay mga hiwalay kay Kristo na mga di kabilang sa bansa ng Israel at mga taga-ibang lupa tungkol sa mga tipan ng pangako na walang pag-asa at walang Diyos sa sanlibutan. So yun pong ating kalalagayan dati, mga iniibig ko, bagamat meron tayong Diyos na nakikita, sa pag-aakalang yung Diyos na totoo, sapagkat yung dala ng Roma at Espanya sa atin, ay tinuro sa atin, mga iniibig ko, na inimpress naman natin ng mga panahon na yon, at tayo po'y nagpapasalamat ng lubos, sapagkat ginamit ang ating dearly beloved honorable parents in the Lord, ating minamahal iginagalang na Pastor Evangelista Will Almeida, beloved honorable San Pastor San Almeida, whole Almeida family, preaching the word of God with power and anointing. May inibig ko, na alagi lamang nating ilalagak yung ating pagtitiwala sa ating nag-isang Diyos na buhay. Dumating man ang mga grabing kalamidad, mga salot, mga inibig ko, mga lindol. Ganito isang araw lang, limindol naman sa bansang Japan. O may napinsala rin doon, mga inibig ko. 7.1 lang yun, mga inibig. Kaya nga, ang kalamidad ay umiikot, mga inibig ko. Patunay lamang na tayo po ay nasa mapanganib na panahon at malapit ng pagbabalik ng ating pinakamamahal na panahon. Kaya marapat lamang ng ating pong pagtitiwala ay laging lamang nating ilalagak sa ating nag-iisang Diyos sa buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sabi niyo po dito sa Psalms 118 verses 8 and 9, ano po sabi po rito? The book of Psalm chapter 118 verses 8 and 9. It is better to trust in the Lord than to put confidence in man. It is better to trust in the Lord than to put confidence in princes. God bless you po. Dito po sa Aklat ng Mga Awit, Kapitulo 118, talatay 8 at 9. Lalong mabuti ang manganlong sa Panginoon kaysa maglagak ng tiwala sa tao. Lalong mabuti ang manganlong sa Panginoon kaysa maglagak ng tiwala sa mga pangulo. Amen. Purihin ang ating pinakamahal. Palakpak mo natin dagalan sa buhay. Yung buhay na palakpak para sa ating pinakamahal at magsabing praise the Lord. Kaya napakaliwanag ang sinasabi ng banal na kasulatan na ating pong ilagak ang ating pong pagtitiwala. Mas mabuti, sabi dito, mas mabuti na manganlong kayo, magtiwala sa ating pinakamamahal na Panginoon kaysa doon sa mga tao, sabi ng banal na kasulatan. Sapagkat pag tayo po ay nagtiwala sa mga tao, mga inibig ko, limited lang, very limited ang resources ay pagkakalob ng tao, minsan mabibigo ka pa. Subalit pag tayo po ay magtiwala, manganlong sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga inibig ko, unlimited sources ang ipagkakalob sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya wag na tayo mag-aalinlangan. Sapagkat ang pag-aalinlangan yan po'y kasalanan sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon.
Kaya magtiwala lamang tayo lagi, mga inibig ko. Minsan dumating sa atin ng mga pagsubok, pag-alimuran ng sanlibutan ito. Kailangan lang lagi nating ihatag o ilagak ating tiwala sa Diyos, mga inibig ko. Sana pakinggan natin patutuo kanina, magmula simula hanggang sa matapos. Ang asawa natin, beloved co-preacher, isang victim ng colon cancer, 3 months to live. Mga inibig ko, subalit ang sila'y nagtiwala sa banal na salita na ibinigay ng propeta ng Diyos sa bawat isa sa atin, mga inibig ko, dinugtungan pa ng 18 years na mahigit ang kanyang buhay. Yung doktora na nagsabi sa kanya na 3 months to live, 3 taon nga lang, inabot, nagkaroon din ng karamdamang cancer. Una pang siyang namatay, mga inibig ko. Kaya dito makikita natin, napakalaga na tayo po'y laging magtitiwala sa ating dakilan sa buhay. Huwag sa mga tao, mga inibig ko, ating beloved sister Corazon kanina, mga inibig ko, na kung saan yung kanyang karamdaman na after 2 years ng paglilingkod ko sa mga napanoon, sinubog siya, nagkaroon siya ng bukol sa matres. At ang sabi ng doktor, kailangan operahan immediately kaagad, urgent na kailangan. Pero hindi siya nagpa-opera, kaya nagalit pa yung doktor. Kaya sabi sa kanya, pag hindi ka magpa-opera at pag yan ay pumutok, kakalat yung gangrena, yung lason, hanggang sa ulo mo, mamatay ka. Pero sabi niya, hindi po. Magtitiwala po ako sa Diyos na aking pinaglilingkuran. So sa madaling salita, hanggang kayo, buhay, that was several years ago, mga inibig ko. At nangyari pa muli isang aksidente. Siya po'y sinasagasaan ng humahagibis na motorsiklo, mga inibig ko. Talaga naman pong nabali yung kanyang hips, bali. Ang sabi ng doktor, yung mga ginagawa mo dati, na ginagawa mo ay hindi mo na siya magagawa pang muli. So ang ginawa niya, nagpalabas sa hospital, at pagkatapos talagang andoon ang kanyang pagtitiwala. Pagsusumamo sa ating pinakamamahal na Panginoon. At sa bungang panalangin ng ating dearly beloved honorable parents in the Lord, mga inibig ko, talaga nag-struggle siya for almost 2 weeks, mga inibig ko. Umiyak, tumangin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpuri, mga inibig ko. Then later on, mga inibig ko, unti-unti, nakaroon na siya ng kaginawan hanggang sa pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya napakalaga, mga inibig ko, na lagi nating ilalagak yung ating pagtitiwala sa ating mga Panginoon. Ano man makaramdaman niya, makahirapan niya, mga legal matters, mga inibig ko, kinakailangan lagi nating ilagak yung ating pagtitiwala sa ating mga huwag sa mga tao sapagkat may warning ang banal na kasulatan. Reminder ang banal na kasulatan pag tayo nagtiwala sa ating sa tao, mga inibig, ano sabi po dito sa banal na kasulatan? Dito po sa Jeremiah, chapter 17, verse 5, kanila naman po. In the book of the prophet Jeremiah, chapter 17, verse 5. Thus saith the Lord, cursed be the man that trusteth in man, and maketh flesh his arm, and whose heart departeth from the Lord. God bless you. Jeremias Kapitulo 17, versikulo 5. Ganito ang sabi ng Panginoon, sumpain ng tao na tumitiwala sa tao at ginagawang laman ang kanyang bisig at ang puso ay humihiwalay sa Panginoon. So ito po, mga inibig ko, ay babala ng banal na kasulatan. Pag ang puso mo'y lumayo sa ating dakilin sa buhay at nagtiwala ka sa tao, susumpain ka ng ating pinakamamahal na Panginoon. Subalit pag ikaw'y magtitiwala sa Diyos, sabi lang 7:8, mapalad ang tao na timitiwala sa Panginoon at ang pag-asa ay ang Panginoon. Sapagkat siya'y magiging parang punong kahoy na itinanim sa tabi ng tubig at naguugat sa tabi ng ilog at hindi matatakot pagka ang init ay dumarating, kundi ang kanyang dahon ay magiging sariwa at hindi mababalisa sa taon ng pagkatuyo o maglilikat man ng pagbubunga. So pag nagtiwala para tayo sa ating mahal na Panginoon, lalo tayong pagpapalain ng ating dakilang Diyos. Everybody praise the Lord. Kaya sa Diyos lamang po tayo sasandig, mga inibig ko. Pagkamat minsan gumagamit ang mahal na ng mga tao para sa ating mga pangailangan, mga inibig ko, pero Diyos pa rin ang humihipo, mga inibig. Kaya napakalaga na tayo po'y magtiwala sa mahal na Panginoon, lalo pa sa mga panahon mapanganib, mga inibig ko. Ang mga anak ng Diyos, pag dumarating mga grabing mga bagyo, sinasabayan yung malakas na pagpupuri doon sa mga malakas na hangin at bagyo, mga inibig ko.
Kasi yung bagyo, nagpupuri sila eh. Pag hindi ka nagpuri, ay wasak ang tahanan mo. Maalala ko dun sa ating chapel na pinagawa ating beloved Honorable Pastor, beloved San Pastor Nelson Almeida, doon sa Bilibid Prison. Bago yung pinagawa, pergola lang. Parang pergola lang, bubong lang, parang yung kwan lang siya, yung talahib lang yung kanyang bubong. Tapos meron lang siyang mga kawayan sa paligid. Dumating ang bagyo, mga inibig ko. Lahat ng mga chapel doon na malalaki, mga bato. Tinatawanan yung ating chapel. Anong nangyari pagkatapos ng bagyo? Lahat ng mga chapel doon, mga inibig ko, na mga bato, mga simento, mga inibig, nangabakbak ang kanilang mga hollow blocks nila, pati yung bubong, yung buo niyan, tinungkab yan, nilipad, mga inibig ko. Pero yung atin, at is hindi man lang natinag, iningatan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pero ngayon, kahabagan ng malapanon, na po siya, may bato na po siya, mainibig ko. At talaga naman pong maganda na. Nakapunta at Blood Minister Falls doon. Loobin, makapunta ulit this year. Praise God. Kaya nga mainibig ko, mga kababayan natin naging kapatiran doon. Isa-isa nang pinalaya yung mga nasa death row. Nung nakaraan yata, nandito ito isa. Kaya ganyan magpala ating mga Panginoon, magtiwala lamang sa ating pinakamalapanon. Ngayon, ano ay pinagagawa ng ating deklarasyon na dapat nating gawin? Upang yung pagtitiwala ni mananatili sa atin hanggang sa kanyang nalalapit na pagbabalik, sapagkat anytime andyan siya, babalik na mga inibig ko. Ano po sabi dito sa Proverbs chapter 3, verses 5 up to 7? Idagdag na rin po, beloved Kuya Doc, yung Hebrews 13:7. Kindly po. The book of Proverbs chapter 3, verses 5, 6, and 7. Trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge him, and he shall direct thy paths. Be not wise in thine own eyes. Fear the Lord, and depart from evil. The book of Hebrews 13:7. The book of Hebrews, chapter 13, verse 7. Remember them which have the rule over you, who have spoken unto you the word of God, whose faith follow, considering the end of their conversation. God bless you po. Dito po sa Aklat ng mga Kawikaan, Kapitulo 3, ang talatay 5 hanggang 7. Tumiwala ka sa Panginoon ang buong puso mo. Huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad at kanyang ituturo ang iyong mga landas. Huwag kang magpakapanta sa iyong sariling mga mata. Matakot ka sa Panginoon at humiwalay ka sa kasamaan. Dito po sa Hebreo Kapitulo 13, versikulo 7. Alalahanin niyo ang magkakaroon ng pagpupuno sa inyo, na siya nang nagsalita sa inyo ng salita ng Diyos. At sa pagdilidili ng wakas ng kanilang pamumuhay, ay inyong tularan ang kailang pananampalataya. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody, praise the Lord. Sino ang ginamit ng ating mahal na Panginoon upang tayo magkaroon ng pagtitiwala, pagsampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon? Ang ating mga magulang sa ating mahal na Panginoon. Kaya marapat lamang na sabi naman ng kasulatan na alalahanin ninyo ang nangagkaroon ng pagpupuno sa inyo ng siyang nangagsalita sa inyo ng salita ng Diyos at sa pagdilitinin ng wakas ng kanilang pamumuhay, inyong tularan ang kanilang pananampalataya. So tularan natin ang kanilang pananampalataya at huwag natin silang kadilimutan, mga inibig ko. In everlasting remembrance, lagi nating alalahanin. Bubulay-bulayin yung kanilang mga itinuro sa atin upang yung pagtitiwala, mga inibig ko, ay mananatili sa atin hanggang sa nalalapit na pagbabalik ng Diyos. Silang ginamit upang tayo po ay magkaroon ng karunungan, katalinuhan, mga inibig ko. Kaya sabi ng Biblia, huwag kang tumiwala sa iyong sarili, kundi sa ating pinakamamahal na Panginoon lamang. Sa Diyos lamang tayo lagi magtitiwala. Huwag tayong aasa sa ating mga kalaman, mga inibig ko. Kaya yung mga ginamit sa ating mga kaligtasan, always remember them. Beloved children, always remember them. Alagin yung alalahanin, mga anak, sabi, ang yung mga magulang sa mahal na Panginoon. Kaya kami pinagpala nung kahapon,
Doon kami sa Holy Cross, pinagpala kaming lubos sapagkat minsan pa naming nadama ang banal presensya ng mga Panginoon at talagang mga hitik-hitik na mga patutuong aming napakinggan na nadagdagan yung aming pagtitiwala sa ating dakilang Diyos na buhay. Amen. Praise God. Purihin pong ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya pag nagawa natin mga bagay na yan, mga inibig ko, lalagi lamang tayong magtitiwala sapagkat ang Diyos mismo ang magtuturo ng ating tamang landasin. Magtiwala ka lamang sa Kanya. Ano man ang mga pagsubok natin kinakaharap, mga inibig ko, magtiwala lamang tayo sa mahal na Panginoon at isagawa lagi ang lahat ng kautusan ng ating mahal na Panginoon without any mental reservation, but rather with open heart. Magtapat sa lahat ng bagay, magmula sa kabanalan, sa pagbibigay, sa pagpupuri, sa pagdalo, kahit na umuulan, kahit na bumabaha. Kaya pinagpala mga kapatiran dito, mga inibig ko, dumaan daw sila sa maraming mga baha, pero hindi sila natinag, nagpatuloy, nandito ngayon kasama natin nagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Mag-ayuno lagi tayo, lalo pat ating namamalas ang nalalapit na pagbabalik ng ating dakilang sa buhay. At pag nagawa natin ng mga bagay na yan, mga inibig ko, ano ang sabi ng banal na kasulatan, sa huling talata ating babasahin, dito pa sa Proverbs chapter 3, verse 2, maganda na po mga awit, manunugtog, kanila po. In the book of Proverbs, chapter 3, verse 2, for length of days and long life and peace shall they add to thee. God bless you. Kawikaan Kapitulo 3, versikulo 2. Sapagkat karamihan ng mga araw at mga taon ng buhay at kapayapaan ay madadagdag sa iyo. Amen. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Pag ating palang ilalagak ang ating pagtitiwala sa ating nag-iisang Diyos sa buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga inibig ko, yung pangako niya napakaganda, sapagkat karamihan ng mga araw at mga taon ng buhay at kapayapaan ay madadagdag sa iyo. Plus, yung kanyang pangako na buhay na walang hanggang anytime now. Kaya ang mundong ito ngayon, punong-puno ng kabalitsahan, takot, panganib, subalit tayo ng mga anak ng Diyos na matapat na nagtitiwala sa ating mga Panginoon. At peace pa rin tayo. Andun pa rin ang grabing kapayapaan na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya maglingkod po tayo ng buong katapatan. Mga inibig ko, hindi nagkulang sa atin ang ating mga magulang sa ating mga Panginoon. Ito naman po ngayon ay ipinagpapatuloy ng ating mga beloved children, the family, mga inibig ko, na ating yung sampalatayanan, mga inibig ko. Sapagkat tayo din lahat ang pagpapalain ng ating mga Panginoon. Kung ano po yung respeto na binigay natin sa ating mga magulang sa ating mga Panginoon, magmula sa kanyang beloved children, the family, hanggang sa kapapuhan, ganun din po ang bigay nating respeto sapagkat God nalulugod ang ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo po lahat tayo tumayo, mga inibig ko, at minsan pa natin papurihan ang ating mga Panginoon at habang aking binibigay bumataon sa ating beloved ordained preacher, Louis Angles, sa kanya pong altar call. Sa ating mga baguhan, dito po kayo sa harapan, alalayan natin mga baguhan. Amen, praise God.